Kabanata 2311. Long time no see Apollo. Nakatayo sa gilid ng bangin ng God King's Palace, matatanaw mo ang lahat ng tanawin ng Dark City. Ang lungsod ay gumugol ng maraming tao at materyal na yaman noong ito ay itinatag. Ito ay naipasa ng napakatagal, at ito ay patuloy na ipapasa sa hinaharap. Kaya lang, ang banal na lungsod ay sinaunang, ngunit ang Diyos ay kailangang palitan at palitan. Sabi ng lalaking nakabalot ng itim. Mr. Zeus. Ang teorya ng pagbabante ng templo ng araw ay hindi bago. Ang puwersang ito na tumataas sa silangan ay may napakabilis na rate ng paglago na nagpaparamdam sa mga tao na labis akong naguguluhan. The Sun Temple Threat Theory. Puro kalokohan yan. Si Apollo ay hindi ang uri ng tao na may ambisyon. Nagbago ang mga salita ni Zeus, at tila may panunuya sa kanyang mga salita. Bukod dito, gaano man kabilis ang paglaki ng Sun Temple, hindi ito magkakaroon ng mabilis na pagtaas ng Death Temple. Kahit nabanta ang Sun Temple, hindi ito magiging kasing laki ng Death Temple. Ang Templo ng Kamatayan. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Zeus iyon, obviously, ang lalaking nakaitim sa kanyang harapan ay ang taong mula sa Templo ng Kamatayan. At ang mga salita ni Zeus sa loob at labas, malinaw na nasa panig ni Surui. Ang mabilis na pagtaas ng Templo ng Kamatayan ay nagparamdam sa lahat ng mga bigwig sa madilim na mundo ng kanluran ng panganib, maging si Zeus. Ginoo, Zeus, bilang unang mensahero ng kabanata ng Templo ng Kamatayan, mahirap para sa akin na sumang-ayon sa iyong pahayag. Huminto ang lalaking nakaitim at nagsabi. Hindi mabilis ang paglaki ng Templo ng Kamatayan. Dahil narito ang ating pamana, ang pinakamahalagang bagay ay anuman ang mangyari, ang Templo ng Kamatayan ay palaging nasa ilalim ng iyong pamumuno, talagang hindi. Naway mabagabag ang pamumuno ng palasyo ng Diyos Hari. Bahagyang nakataas ang sulok ng labi ni Zeus na isang pang-iinis. Bihira para sa Templo ng Kamatayan ang magsabi ng gayong katamtamang mga salita, sabi ni Zeus. We have always been humble, very low-key. Sabi ng kabanata sa matapang na boses. Totoo, karaniwan kang napakaloki, ngunit kapag nakilala mo si Apollo, kung ano ang mababa at kung ano ang mahinhin, lahat ay itinapon sa mga ulap. Lumingon si Zeus at tumingin sa lalaking nakaitim. Kaya, naiisip ko na ngayon na may kinalaman ka sa templo ng araw, pataas. Ang unang kabanatang ito ng Diyos ay bahagyang ngumiti at sinabi. Ang dating pagkapuot ay ang bagong puot. Well, sapat na dahilan iyon para kumbansihin ako. Tumalikod si Zeus at lumakad ng malalim sa bulwagan. Maaari ka nang umalis. Tumingin ang anghel sa likod ni Zeus at nakangiting sinabi, Okay, welcome to the Temple of Death anytime, Mr. Zeus. Nang matapos magsalita ang sugo ng Diyos, dahan-dahan siyang umalis sa palasyo ng Diyos na hari. Gayunpaman, pagdating niya sa tarangkahan, biglang bumaril ang isang palaso na parang shooting star at hinimas ito. Lumipad ang mukha ng anghel. At pagkatapos ay tumangay ng mahigit 100 metro tuwid, at sinaksak ang isang pine tree sa kabilang direksyon. Ang lakas na nakapaloob sa araw na ito ay sadyang nakakatakot. Hanggat ang sugo ay lumakad ng mas mabilis, ang palaso ay maaaring tumago sa kanyang ulo. Sa pagharap sa gayong mapanganib na sitwasyon, hindi nagulat ang sugo. Ibig sabihin, tumayo siya sa kinaroroonan niya, tumalikod, at bahagyang ngumiti. Mukhang hindi katanggap-tanggap sa akin si Miss Daniel. Isang kaakit-akit na figure na nakasuot ng pilak na pampites ay nagsimulang maglakad ng dahan-dahan na may babalang tingin sa kanyang mga mata. Ang Templo ng Kamatayan, ipinapayo ko sa iyo na huwag pindutin ang Templo ng Araw. Bakit? Parang walang kapangyarihan si Miss Daniel na pangasiwaan ang usaping ito. Nakangiting tanong ng kamalayan. Hindi naman siya nagalit, parang napaka-mannered niya. Hindi ko talaga makontrol ito, ngunit inaasahan kong mas alam ito ng Templo ng Kamatayan, huwag masyadong mapangahas. Parang Frost ang kutis ni Daniel Sharp. Ang Diyosa ng kabanatang ito ay tumingin kay Daniel Sharp na may kalahating ngiti. Siguro kung ang anak ni Mr. Zeus ay umibig sa Diyos ng araw na si Apollo. Paano si Luo? Kung hindi, bakit ipagtanggol siya ng napaka-agresibo? Nang marinig ito, biglang namula ang kutis ni Daniel Sharp. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sabi ng kabanata, namumula ang mukha mo, Miss Daniel. Hindi naman nag-abala si Daniel Sharp na itanggi ito, at sinabing,
Ang aking personal na damdamin ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa templo ng kamatayan, sana lang ay mailagay mo ang iyong sarili sa tamang posisyon Apollo, hindi ganoon kadaling talunin. Oo. Ang templo ng kamatayan ay nagkaroon ng malaking pagbagsak sa kanya. Nakangiting sinabi ng Divine Envoy. Kasama na ngayon ni Lin Aosho si Apollo sa Southeast Asia. Gusto mo bang tingnan si Miss Daniel? Naikuyom ni Daniel Sharp ang kanyang mga kamao. Damn bastard. Pinagtatawanan mo ako. Habang sinasabi niya iyon, lumipad talaga siya at humatak patungo sa sugo. Isang babala ang pana ni Daniel Sharp kanina. Marami pang sangkap. Sa oras na ito. Ang sipa na ito ang pinakadirektang hakbang ng pagpatay. Kung titignan ng kanyang poster basta't sinipa ang kalaban, malubha itong masasaktan. Nahaharap sa ganitong uri ng pag-atake, ang banal na sagong ito ay hindi walang pagkawala ng kulay, isang maliit na daliri, at iniwasan niya si Daniel Sharp ng basta-basta. Hindi nakuha ng huli ang isang tama, at ang lilang malambot na espada ay binawi mula sa kanyang baywang tulad ng isang split space. Halika dito. Ang Purple Soft Sword ay orihinal na signature weapon ni Daniel Sharp, at ang kapangyarihang nabuo ng espadang ito ay mas malakas kaysa sa nakaraang mabangis na sipa. Mukhang hindi inakala ng lalaking nakaitim na may back move si Daniel Sharp, kaya medyo mabagal ang pag-atras niya, at isang mahabang hiwa ang naputol sa itim na robe. Ngunit ang lilang liwanag ng espada ay parang anino, nang walang balak na sumuko, muli siyang lumapit sa kanya. Miss Daniel, nagseselos ka ba, o galit ka? Sa aking palagay, 80% ang nagseselos. Tumatawa ang lalaking nakaitim habang umaatres. Si Daniel Sharp ay labis na ayaw, at ang liwanag ng espada ay biglang sumikat. Ang bilis ay mas mabilis din. Ang lakas niya ngayon, parang mas mataas kaysa dati. Gustong magtago ng lalaking nakaitim, ngunit ang hindi niya inaasahan ay, sa isang punto, isang matangkad na figure ang lumitaw sa tarangkahan ng palasyo, siya ay malamig na nagsabi. Tumigil ka. Si Zeus ang lumapit. Tinulyapan ni Daniel Sharp si Zeus at galit na sinabi, iniinsulto niya ako. Huminto si Daniel pagkatapos ng dalawa pang laslas. Lumakad si Zeus sa harap ng unang kabanata at mahinang sinabi, maging magalang ka sa aking anak. Ang ganda niya. Humiti ang sugo at nagkibit balikat. Bang! Isang muffled sound. Pinalaya si Zeus at hinampes sa tiyan ng anghel. Ang bilis ay napakabilis na hindi ito nakikita ng mata. Tinipa ni Zeus ang isang sipa at agad itong binawi. Kung titingnang mabuti, ang paa niya ay nasa posisyon pa rin kung saan siya nakatayo kanina, at walang centimeter error. At ang chapter messenger na iyon ay lumipad na ng mahigit 10 metro ang layo. Ang kanyang mga yapak ay patuloy na umaatres ng malayo sa lupa, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang kanyang anyo, at tuluyang bumagsak ng husto sa lupa. Ito ay isang aralin. Nang matapos magsalita ng mahina si Zeus, tumalikod na siya at naglakad pabalik. Lalabas ako para mamasyal. Pinaba ni Daniel Sharp ang isang pangungusap at umalis. Tanging ang tinatawag na chapter 1 lang ang naiwan na nakahandusay sa lupa. Kinailangan ng ilang minuto upang dahan-daang bumangon. Tumingin ng malalim sa palasyo ng Hari ng Diyos, at naglakad pababa ng bundok nang walang sinasabi. Hindi ko alam kung kailan, nagpakita si Daniel Sharp sa bubong ng Palace of the God King. Tumingin siya sa direksyon ng pag-alis ng kabanata, at nanunuya. Ang galing ng acting school, ang sipa na sinipa mo ay pareho sa totoong bagay. Tumayo si Zeus sa likod ni Daniel Sharp. Hindi siya tumingin sa direksyong ito, ngunit sinabi, kung hindi ka sumasang-ayon, gawin mo. Ito ba ang itinuro ko sa iyo? Pumuso si Daniel Sharp, parang hindi mo ginawa dati. Anyway, sinipa lang ni Zeus ang chapter ng Temple of Death so far, na sobrang saya ni Daniel Sharp, kahit siya ang unang gumawa nito, ganoon din ang kanyang ama. Itinataguyod siya. Tinasabi mo bang mali ako? Tanong ni Daniel Sharp. Mali, walang pakialam na sagot ni Zeus. Ikaw, hindi narinig ni Daniel Sharp ang inaasahang sagot, at labis siyang nalungkot. Ginawa mo ito ng padalos-dalos. At hindi mo sinasadyang subukan ang kabilang partido, higit sa lahat dahil hindi mo nakontrol ang iyong panloob na emosyon. Si Zeus ay sumulyap sa kanyang anak na babae. Ang kabilang partido ay palaging pinupuntirya si Apollo, na nagpapasama sa iyong pakiramdam. Tinusunod ko ang puso ko. Matigas na sabi ni Daniel Sharp. Kung wala ako, gagawin mo ito sa mga tao. May bahid ng pagiging mahigpit sa mga salita ni Zeus.
Pagaman lumakas ng husto ang iyong lakas, hindi ka pa rin niya kalaban. Hindi mo ba naiintindihan? Malakas talaga siya. Hindi inamin ni Daniel Sharp ang kanyang pagkakamali, ngunit sinabi sa halip. Napakalakas ng sipa na sinipa mo pa lang sa kanya, pero hindi siya ganoon kalayo. Nagdadrama lang ang taong ito. Tumawa si Zeus. Hindi ko siya kayang sipain sa paningin mo. Maaari itong sipain siya, ngunit hindi siya magiging labis. Tinabi ni Daniel Sharp ang totoo. Mas malakas ka kaysa sa kanya, ngunit hindi ganoon kalaki. Sa tingin mo, paano ito kumpara kay Apollo? Tanong ni Zeus. Hindi kasing ganda ni Apollo, Mata Ray na sabi ni Daniel Sharp. Hindi ako nagtatanong tungkol sa hitsura. Galit na sinabi ni Zeus. Ano ang laman ng iyong ulo araw-araw? Si Zeus ay palaging hindi nasisiyahan sa katotohanan na ang kanyang anak na babae ay may magandang impresyon kay Apollo. Ngunit wala siyang magagawa kung hindi siya nasisiyahan. Si Zeus, na parang leon, ay may oras din sa bagay na ito. Hindi siya kamukha ni Apollo. Anong klaseng sagot ang espesyal na ito? Habang iniisip ito ni Zeus, mas lalo siyang nakaramdam ng kaunting nahuli, baliw. Inilabas ni Daniel Sharp ang kanyang dila, at ang kilos na ito ay talagang nagpakita ng isang cute na lasa. Lakas pala, nagtanong si tatay. Tinabi ni Daniel Sharp. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi ko mahuhusgahan. Nakipaglaro ka na sa kanilang dalawa, kaya bakit ang hirap manghusga? Hindi maiwasang magtanong ni Zeus. Kasi, matagal ko nang hindi nakikita si Apollo, at hindi ko alam kung gaano kalaki ang lakas niya. Sumulyap si Daniel Sharp sa kanyang ama. Kung hindi, hayaan mo akong pumunta sa Southeast Asia para makipagkita sa kanya, para mabigyan kita ng tumpak na resulta ng paghahambing. Nang hindi man lang nakinig sa kanyang anak, umalis si Zeus na nagtatampo. Kabanata 2312. Hindi ka pani-paniwalang pagtatagpo. Kabanata 2 araw. Dahil sa hiling ni Miss Lin, si Surui at Lin Aosho ay nanatili sa silid sa buong araw. Kapag ang isang babae ay naging matyaga, ito ay medyo nakakatakot. Sa pagkakataong ito man lang, tinatayang maiiwan si Surui ng mga alaala na hinding-hindi mabubure. Walang nakakaalam kung manghihina ang mga paa ni Surui kapag binanggit niya ang usapin ng paggawa ng tao sa hinaharap. Kung kakalat ang ganitong bagay. Tiyak na maraming tao ang papagalitin kay Surui dahil hindi niya alam ang kaligayahan sa gitna ng kaligayahan. Kung papalitan nila ni Lin Aosho ang kanilang mga kasintahan. Handa silang mamatay kapag bumangon sila sa kama. Gayunpaman, kahit na ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ang puso ni Surui ay talagang naantig. Habang mas pinaghirapan ni Lin Aosho ang bagay na ito, lalo niyang pinatunayan na mas mahal niya ang kanyang sarili. Kapag natunaw na ang babaeng presidente ng malaking bato ng yelo, maaari siyang maging pool ng spring water. Siyempre, si Surui lang ang nakakaramdam ng temperatura nitong spring water. Magkasundo ang dalawa, at laging mabilis na lumilipas ang oras, at bago mo alam, dumating ang umaga ng kabanata 3 araw. Kagabi, halos hindi nakatulog sina Surui at Lin Aosho. Siyempre, hindi naman ganoon ang ginagawa nila, kundi magkayakap at magdamag na nag-uusap. Masyadong madalang na magkita ang dalawa, at napakaraming salita ang natitira sa kanilang pagkikita. Wala akong masyadong pahinga nitong nakaraang 2 araw. Tiraw ay likas na maganda si Lin Aosho na may halatang madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa oras na ito, ang dalawa sa kanila ay nakaupo sa silid kainan at kumain ng ilang almusal, pakiramdam na ang kanilang nawala pisikal na enerhiya ay nagsimulang bumalik. Diba nagpunta ka sa United States kanina? Ano ang naging resulta? Nagtanong si Surui, may mga bagong pamumuhunan ba si Bikang sa United States? Totoo na may bagong puhunan, ngunit humigop ng gatas si Lin Aosho at naubos. Kung may oras ka, maaari kang pumunta sa Estados Unidos para tingnan. Matapos marinig ang sinabi ni Lin Aosho, naging mas interesado si Surui. Sige, pupunta ako sa United States para tingnan kapag tapos na ako sa negosyo dito. Baka naghanda ka ng surpresa para sa akin. Ang isang sorpresa ay hindi dapat bilangin bilang isang sorpresa. Nakangiting sinabi ni Lin Aosho. Maganda ang tanawin sa Estados Unidos. Nagsimula ka na bang matutong maging palpak sa akin? Tumingin si Surui sa kanyang relo, may 1 oras pa bago umalis, ngumiti siya. May sapat na oras. Ngayon, tingnan natin kung paano kita parurusahan.
Hindi na ito nakayanan ni Lin Aoshu, pagkatapos maghagis ng isang buong araw kahapon, nang marinig niyang sinabi ni Surui na babalik siya, likas niyang gustong tumanggi. Walang silbi ang tumanggi. Hinawakan ni Surui ang kamay ni Lin Aoshu at tumakbo patungo sa silid. Hindi ko alam kung mabubuntis mo ako sa pagkakataong ito. Mahinang sinabi ni Lin Aoshu, sa katunayan, sa sandaling ito, may pag-asa sa kanyang mga mata. Para kay Miss Lin, ito ay isang buong bagong mundo, isang hindi pa nakikitang karanasan. Hindi ko pa ito sinubukan, sa palagay ko, marahil ay dapat kong suriin muna upang suriin ang sigla o isang bagay. Napakamot ng ulo si Surui. Mukhang sinasabi ng libro. Hindi ko sinubukan na maging isang ina, sabi ni Lin Aoshu. Dahil sa mga salitang ito, niyakap muli ng mahigpit ni Surui si Lin Aoshu. Ito ay tapang. Para sa iyo, handa akong ibigay ang lahat at sumulong. Bago ito, hindi naisip ni Miss Lin na magkaroon ng anak. Kung tutuusin, akala niya ay bata pa siya at mapapaunlad pa ang kanyang career. Ang pagkakaroon ng isang anak ay mahigpit na maghihigpit sa kanyang sariling mga yapak. Gayunpaman, nang malaman ni Lin Aoshu na ang kalusugan ni Mr. Su ay hindi masyadong maganda, ang ideya ng pagkakaroon ng anak ay lumitaw sa kaibuturan ng kanyang puso, at hindi niya ito mapigilan. Ang lahat ay dahil sa pag-ibig. Para sa kapakanan ng kanyang kasintahan, kayang baguhin ni Lin Aoshu ang lahat ng kanyang iniisip at lahat ng prinsipyo. Para sa kapakanan ng kanyang kasintahan, maaari siyang maging hindi makatwiran, dahil ang damdamin ni Surui ang pinakamahalaga sa kanya. Salamat sa paggawa ng marami para sa akin. Niyakap ni Surui si Lin Aoshu nang mahigpit sa kanyang mga bisig. Hindi sumagot si Lin Aoshu. Sa totoo lang, hindi na kailangang magpasalamat sa pagitan nila. Handa si Surui na ilagay ang sarili sa mas malaking panganib para matulungan si Bikang at makabalik mula sa madilim na mundo ng kanluran. Mula sa pananaw ni Lin Aoshu, kung ang isang lalaki ay gumawa ng napakalaking sakripisyo para sa kanyang sarili, ito ay wala kung nais niyang manganak ng isang bata. Si Lin Aoshu ay palaging may katangian ng isang malakas na babae. Siya ay palaging tulad ng isang malaking bato ng yelo. Siya ay malayo at malamig. At ang mga estranghero ay hindi pinapayagang pumasok. Gayunpaman, pagkatapos makilala si Surui, unti-unting lumaki ang kanyang iceberg. Natunaw hanggang kaya kong ibigay ang lahat para sa lalaking ito. Ang paniniwalang ito ay mas malalim kaysa anupaman. Hindi na kailangang sabihin, lahat ay nasa aksyon. Pinalis ni Surui si Lin Aoshu. Sa pagmamasid sa eroplanong sumugod sa kalangitan, bigla siyang nalungkot, at hindi mabilang na mga kaisipan ang nagsimulang gamulong sa kanyang isipan. Ilang bagay pa ba ang kailangan mong gawin sa buhay na ito? Gaano kalayo ang pagsukat gamit ang dalawang paa? Maraming mga tao ang maaaring pumili na mamuhay ng isang maluwag at nakaka-relax na buhay, ngunit ang Surui ay nakatadhana na hindi. Mas malaki ang kakayahan. Mas malaki ang responsibilidad. Ang taas ng kanyang kinatatayuan ay nagbigay daan upang makita niya ang mundong maaaring hindi nakikita ng mga ordinaryong tao sa buhay na ito. Walang nakakaalam kung paano magtatapos ang daang ito. Napakalayo ng hinaharap, at napakaraming taong nagmamalasakit. Umiling si Surui, sinusubukang alisin sa kanyang isipan ang magulong mga kaisipang ito, ngunit hindi nagtagumpay. Bumalik sa silid ng hotel, si Surui ay natulog ng mahabang panahon, at nang magising siya, madilim na. Bagamat napakaunlad ng espesyal na serbisyo ni Gumay, walang interes si Surui sa paglalaro. Balak niyang kumain ng simpleng pagkain sa restaurant ng hotel at pagkatapos ay lumabas para mamasyal. Si Jiang Taigong ay nangangisda, at ang mga nagnanais ay kumuha ng pain. Alam na siguro ng mga nakatitig sa kanya na si Apollo ay nag-iisa ngayon sa Southeast Asia at gustong magplano laban sa kanya, ito ang pinakamagandang pagkakataon. Sa bagay na ito, kumpiyansa si Surui, naniniwala siyang palaging may mga taong hindi makakapigil. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon ng paglalakad, si Surui, na naglalayong makaakit ng firepower, ay hindi nakaakit ng anumang firepower, kahit sino man ay walang nangahas na hayagang atakihin siya. Isang grupo ng mga duwag, hanggang kailan mo hahayaan si Lao Tzu na maghintay? Walang magawang sinabi ni Surui. Kailangan mo bang hintayin akong maglibot sa Southeast Asia bago ka makapunta? Since it takes time pa para mag-ambush.
Si Apollo na gumagala sa Timog Silangang Asya mag-isa ay kakaiba sa sarili nito. Kahit may gustong gawin sa kanya, aabutin pa ng ilang araw para mag-observe. Bilang karagdagan, ang high-profile na Death Temple ay nakakuha ng isang malaking somersault sa mga kamay ng Sun Temple. Sa oras na ito, kahit na wala ang military advisor at ang 12 gwardya, kakaunti ang mga tao ang nangahas na guluhin si Tsurugi. Alam ito ni Tsurugi, ngunit sa desperasyon, kinailangan niyang bumalik sa hotel. Pagkadating sa hotel ay ayaw na niyang bumalik sa kanyang kwarto. Namuhay siyang mag-isa sa isang bakanteng silid, at marami siyang naaalalang bagay at tao. Kaya nagpalit si Tsurugi ng mga swimming trunks at pumunta sa pribadong beach ng hotel. Kahit gabi na buhay pa rin ang dalampasigan. Karamihan sa kanila ay mga turista mula sa Asya. Ang mga halakhak at halakhak na iyon ay laging nananatili sa pandinig ni Tsurugi. At tahimik na nakahiga si Tsurugi sa reclining chair, na para bang ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa kanya. Parang bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit tanaw niya ang malawak na tanawin sa paligid. Walang banta, sabi ni Tsurugi sa kanyang puso. Hinay pa ng simoy ng dagat at pinalamig ang buong paligid, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaiginhawahan si Tsurugi bago ang nalalapit na labanan. Sa buhay na ito, ang mga tao ay palaging pagod at pagod. Palaging maraming bagay ang dapat ipag-alala. Mahirap magkaroon ng mahabang panahon ng pagpapahinga. Si Tsurugi ay ganito ngayon, at kailangan din niyang gawin ito. Minsan, ang pagiging masyadong makapangyarihan ay talagang hindi magandang bagay. Pagkatapos uminom ng isang baso ng juice, tatayo na sana si Tsurugi at gumalaw, at pagkatapos ay bumalik sa hotel, ngunit nang mag-inat na lang siya, nakakita siya ng hindi inaasahang tao. Matapos titigan siya, natitiyak ni Tsurugi na hindi niya nakilala ang maling tao. Isang babaeng nakapusod ang lumitaw sa kanyang larangan ng paningin. Nang magkatitigan si Tsurugi, napansin ng babae si Tsurugi, at ang kanyang magagandang malalaking mata ay nagpakita ng matinding kawalang paniwala. Mayroong ilang mga pagtatagpo na nagpapaisip sa mga tao na hindi na sila mauulit sa buhay na ito, ngunit sa ilang hindi sinasadyang oras sa hinaharap, maaari itong mangyari muli. Nakasuot ng puting one-piece swimsuit ang babaeng ito. Sa panahong ito ng pagtataguyod ng mga 3-point bikini, paunti-unti ang mga babaeng nakasuot ng one-piece na swimsuit. Ngunit aminin ko na ang estilong retro na swimwear na ito ay may napakataas na mga kinakailangan sa figure, at ang mga kababaihan lamang na lubos na kumpiyansa sa kanilang figure. Curve ang magkukusa sa pagpili ng ganitong uri ng damit. Higit pa rito, ang puting one-piece swimsuit na ito ay may mataas na hiwa. Habang malinaw na inilalarawan ang curve ng Diablo, naglabas din ito ng walang katapusang tukso. Oo, ito ay tukso. Sa sandaling nakatayo ang babaeng ito sa gitna ng field, naaakit niya ang atensyon ng lahat ng lalaki. Pagamat ang toksong pinakawalan niya ay hindi pa umabot sa antas ng Fanhaiju, sapat na upang patayin ang maraming lalaki na hindi malakas ang konsentrasyon. Sa mga sandaling ito, sa dalampasigan, hindi ko alam kung ilang lalaki ang palihim na lumulunok ng laway sa babaeng ito. Gayunpaman, ang maputi ang balat na babaeng ito na may sobrang sexing figure ay matamang tumitig kay Tsurugi. Ang hindi kapani-pani walang kulay sa kanyang mga mata ay mabilis na naging isang sorpresa. Isang walang katapusang sorpresa. Sa susunod na sandali, hinawakan niya ang tasa ng juice sa kanyang kamay at dirdiretsong naglakad dito. Tininigas pa rin ang katawan ni Tsurugi. Sa sandaling ito, muling gumanap ang kanyang karakter na Xiao Xiao, at hindi siya makahakbang sandali sa magandang dilag sa kanyang harapan. Kahit na, ang lalaking ito na kayapang tumakbo ng walang ingat sa palakpakan ng mga bala ay biglang nataranta. Wala siyang ideya kung ano ang susunod na mangyayari, at wala siyang ideya kung paano haharapin ang babaeng ito. Ang batang babae ay tila mas mapagbigay kaysa kay Tsurugi, at makikita na siya ay nasa napakasaya na kalagayan at ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng lalaki sa silid, lumapit ang babae sa tabi ni Tsurugi. Napangiti siya at tumingin sa lalaking nasa harapan niya. Hindi ko inaasahan na makikita ka ulit dito. Sa sumunod na segundo, inilagay ng babae ang juice cup sa beach at ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Tsurugi. Kabanata 2313. Tagapagligtas. Hindi pinangarap ni Tsurugi na sa dalampasigan ng gumay, makakatagpo siya ng babaeng hindi niya akalain na muli niyang makikita.
Ang babaeng ito ay may napakagandang reputasyon sa China, at ang kanyang mga larawan ay itinakda bilang mga screensaver ng hindi mabilang na mga batang lalaki na kakapasok lang sa pagdadalaga. Ito ang pinakasikat na photo actress ni Toyo Baba Honggai. Sa homepage ng ilang portal website, madalas mayroong mga larawan ng pulang dahon sa Kerehan. Ang bilang ng mga komento at pag-like ay napakataas, sa puso ng hindi mabilang na mga tao. Ang mga pulang dahon sa Kerehan ay itinuturing na mga diyosa. Maraming mga tao ang nakabasa ng kanyang mga larawan ng swimsuit ng hindi mabilang na beses. Marami ring mga tao na nananabik dito. At gustong hayaan ng horse farm na si Honggai na pumunta sa dagat at makisali sa ilang mas kapanabik na shooting ng pelikula. Ngunit ang horse farm na si Honggai ay tila walang intensyon na pumunta sa dagat. Gamit lang niya yung mga larawang-larawan, tama na ang mga lalaki ay nabighani ng baligtad, kung talagang binitawan mo ang ilang mga pamantayan, ano? Gayunpaman, ang mga lalaking iyon sa huwaksiya na nahuhumaling sa mga pulang dahon ng Kerehan hanggang sa mamatay ay hindi man lang alam na si Su Rui ay nakipaglaban na sa isang makapagbagdamdaming labanan sa mga pulang dahon ng Kerehan sa Xinhua. Ang resulta ng labanan ay napakasimple. Ang mga pulang dahon ng Kerehan ay inihagis ni Su Rui. Sa kasamaang palad, si Su Rui ay walang anumang alaala sa proseso ng digmaan. Uminom siya ng gamot ng kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na si Son Gawei noong panahong iyon. At pagkatapos ay may ilang hindi inaasahang mga epekto. Noong panahong iyon, hindi ipinaliwanag ni Son Gawei kung ano ang mga side effect na ito. Nagising din si Su Rui na napagtanto na ang nakapagpapagaling na epekto ng bagay ay napakarahas na halos mamatay siya sa pagsabog. Kung hindi dahil sa uri ng relasyon na nangyari sa kanya, hindi alam ni Su Rui kung ano ang mangyayari. Kaya, sa isang kahulugan, ang mga pulang dahon ng Kerehan ay nagligtas sa buhay ni Su Rui. Lumunok at dumura si Su Rui, naninigas, at puno ng pait ang kanyang bibig. Nima, anong tawag dito? Noong nakilala ko ang aking tagapagligtas, hindi ko ba dapat bayaran ito ng maayos? Bakit ganito ang paghihirap? Hindi alam ni Su Rui kung paano haharapin ang mga pulang dahon ng Kerehan. Ang babaeng ito ay mahigpit na nakahawak kay Su Rui ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Si Su Rui ay hubad at niyakap ang isang babaeng may napakademonyong kurba. Ayon sa sentido komon, hanggat siya ay isang normal na tao, imposibleng hindi kalikas na gumanti sa oras na ito, ngunit si Su Rui ay hindi makapagbigay ng reaksyon ngayon ang kanyang buong katawan, mula sa loob hanggang sa labas, ay napakamatigas. Gayunpaman, ang ibang mga dilag ay sobrang masigasig, hindi nila laging may angat ang kanilang pantalon at tanggihan ang account, kailangan nilang magbigay ng ilang tugon. Kaya, huminga ng malalim si Su Rui bago itinaas ang kanyang naninigas na braso at tinapik ang likod ni Honggai sa racecourse. Sa sandaling ito, agad niyang naramdaman ang ilang mga mata na may inggit, selos at puot, at ang mga matang ito ay nagpatawa o nagpaiyak kay Su Rui. Bagamat sinasabing kalahating tagapagligtas, ang mga pulang dahon ng Kerehan, talagang awkward ang pakiramdam ni Su Rui. Kung maaari, mas gugustuhin niyang magtago sa iba habang buhay. Iniisip ni Su Rui na hindi siya ang uri ng tao na walang awa. Ngunit nakaramdam siya ng labis na kahihiyan sa relasyon nila ni Honggai, at hindi niya alam kung paano makibagay pagkatapos magkita muli. Sa barko ng Xinhua, ang mga tao ay inihagis ng husto sa isang walang malay na estado. Ayon kay Victoria, si Honggai sa racecourse ay halos hindi makabangon sa kama at hindi makalakad, at walang paghingi ng tawad pagkatapos. Su Rui, hindi talaga ako lalaki. Hindi ko talaga inaasahan, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Makang Honggai. Pagkatapos niyang makita si Su Rui, may bahagyang pamumula sa kanyang magandang mukha, na para bang medyo nahihiya siya. Gayunpaman, ito rin ang kanyang klasikong ekspresyon kapag kumukuha siya ng larawan. Madalas itong makikita sa mga larawan sa website ng portal. Gayunpaman, ang pagtingin sa mga larawan at pagkakita ng mga totoong tao ay ganap na dalawang magkaibang damdamin. Sa oras na ito, ang mahiyaing ekspresyon na ito ay higit na ang 3-dimensional at mas matingkad. Kung ang isang grupo ng mga gutom na multo ay narito, natatakot ako na ang ilan sa kanila ay mahimatay sa lugar na lilito.
Dapat ay nasa sabik si Surui na may akap siya ng gayong sexy na dilag, ngunit sa halip na makapag-adjust, lumitaw ang mga goosebumps sa kanyang matigas na balat. Maaari kang maging mas mahusay ng kaunti. Si Surui ay pinapagalitan din ang kanyang sarili ng ganito sa kanyang puso. Ngunit hindi niya mapigilan. Nabuo ang mga taon ng ugali, at maraming beses na wala sa kanyang kontrol ang reaksyon ng katawan. Pumunta lang ako dito para magpahinga. Nakangiting sagot ni Surui. Pero hindi alam ng lalaking ito, ang ngiti niya sa mga sandaling ito ay mas pangit pa sa pag-iyak. Ang pagganap ng mga pulang dahon sa Kerahan ay hindi natural gaya ng dati. Sa pagkakataong iyon, itinapon siya ni Surui hanggang mamatay sa Xinghua. Hindi siya makalakad sa normal na posture sa loob ng ilang araw. Ang pinaka-intuitive na paliwanag ng sakit at kaligayahan. Ang sakahan ng kabayo na si Hangay ay nakikibahagi sa pagbaril ng mga sexy na larawan sa loob ng maraming taon. Bagamat walang pagpunta sa dagat. Hindi siya isang mabuting pampamilyang babae, kung hindi ay hindi niya gagawin iyon kay Surui habang lumalangoy sa Xinghua. Mapanuksong pag-uugali. Kung si Surui din ang uri ng tao na mahilig makipag-date, natatakot ako na ang lalaking ito at babaeng ito ay gumugol ng magandang gabi sa Xinghua. Siguradong maraming lalaki ang nakaranas ng mga pulang dahon ng Kerahan. Lalo na bago sumikat, kapag ang direktor at ang photographer ay masyadong malakas, kailangan niyang gumamit ng ilang mga pag-uugali bilang bargaining chips upang makipagpalitan. Ngayong sikat na sila, may mga lalaki na kailangang magbayad ng malaking halaga para hawakan ang mga pulang dahon ng Kerahan. Ngunit sa mga lalaking naranasan niya, walang makakahanga sa kanya ng kasing lalim ni Surui. Well, si Surui lang. Hindi ko alam kung dapat bang matuwa o maantig si Surui kapag narinig niya ang balita, o kung tatawa ba siya o iiyak. Pagkatapos umalis sa Xinghua, nagkaroon ng appointment si Makhang Hangay sa isang fixed bed ikaw na nakipagrelasyon sa kanya. Isa pa siyang mataas na bituin sa toyo. Sa kasamaang palad. Pagkatapos maranasan ang pagkatapos ng hindi makatwirang krusada at paghagupit ni Surui. Hindi na nakaramdam ng kasiyahan si Makhang Hangay sa lalaking bida na ito. Upang gamitin ang pinakasimpleng tatlong salita upang ilarawan ito, iyon ay hindi ka panipaniwala. Well, ito ay hindi ka panapanabik, at ito ay hindi sapat na malakas. Ang pag-uugali ng mga pulang dahon sa Kerahan ay malinaw na nagpapakita ng isang lumang kasabihan ng Huaxie. Iyon ay mula sa pagtitipid hanggang sa luho ay madali, at mula sa karangyan hanggang sa pagiging matipid ay mahirap. Matapos ihagis ng walang malay na si Surui, si Makhang Hangay ay hindi na interesado sa ibang mga lalaki sa madaling salita, hindi siya masisiyahan ng ibang mga lalaki sa bagay na ito. Matapos ang isang nakakadismaya na gabi kasama ang male star, ganap na pinutol ni Makhang Hangay ang pakikipag-ugnayan sa kanya, at hindi na siya nakahanap ng ibang lalaki mula noon. Kung ang interes sa isang lugar ay mababa, ang sigasig at motibasyon ng tao ay ililipat sa ibang lugar kasabay nito. Ang horse farm na si Hangay ay nagsimulang tumaas ng tuloy-tuloy sa kanyang karera. At siya ay walang pagod na nagtrabaho araw-araw upang maisigawa ang maraming shooting, at binansagan pa ang titulo ng model worker sa photography circle. Paggising mula alas 5 ng umaga, nagtatrabaho hanggang alas 11 o alas 12 ng gabi. At pinapanatili ang isang napakahusay na estado ng pag-iisip. Si Hangay sa Kerahan ay parang ibang tao, mula sa tamad hanggang masipag, siya ang pagbabagong anyo ay kahanga-hanga. Bilang karagdagan kay Makhang Hangay mismo, walang sino man ang nakakaalam ng dahilan ng kanyang pagbabagong walang laman sa isang aspeto. Ito ay nakatakdang pagyamanin sa iba pang aspeto, enerhiya ng mga tao tulad ng lahat ng bagay sa mundo, ito ay sumusunod sa batas ng konserbasyon ng enerhiya. Sa nakalipas na yugto ng panahon, muling tumaas ang kasikatan ng Hangay Racecourse. Ang kanyang pagsusumikap ay pinahahalagahan din ng ilang mga pangunahing direktor. Mas handa ang ahensya na suportahan siya at nag-ayos ng ilang pelek. Ulo para sa kanya, bagamat ang mga karakter ng serye sa TV ay hindi ang mga bida. O kahit na parang base lang ng mga karakter, sapat na ang mga ito para makumplito ni Makhang Hangay ang paglukso mula sa isang modelo ng larawan patungo sa bilog sa TV. Ang ilang mabubuting tao ay gumawa pa ng ranggo ng mga potensyal na bituin ng toyo, at si Hangay, na sikat na noon, ay nagtaas ng ulo at pumasok sa nangungunang tatlo. Kung ito ay inilagay bago, ito ay ganap na hindi maisip.
Ang sakahan ng kabayo na si Hangay ay nawala ng interes sa mga lalaki, ngunit napagtanto niya ang kahulugan ng tagumpay na dala ng trabaho at karera. Ang pakiramdam ng tagumpay na ito ay hindi mapapalitan. Sa pagkakataong ito, matapos ang paggawa ng pelikula ng isang teleserye, pumunta si Makhang Hangay sa Gumay para magbakasyon. Nagdala lamang siya ng isang katulong at tahimik na pumunta dito, nais na maiwasan ang paggawa ng pelikula ng paparazzi. Kung tutuusin, ibang-iba na ngayon kaysa dati. Ang katanyagan ay lubos na napabuti, at ito ay madaling makilala, kaya mas mahusay na panatilihin ang isang mababang profile. Gayunpaman, hindi napagtanto ni Makhang Hangay na lumaki siya ng ganito at may sobrang katauhan. Gaano man siya kababa, wala itong silbi. Habang naglalakad siya sa dalampasigan, kusang maaakit niya ang lahat tingin ng lalaki. Bagamat abala ito sa araw, sa kalaliman ng gabi, ang mga pulang dahon ng kerehan ay madalas na iniisip ang Suruhi. Nang maranasan ang nangyari sa Xinhua, alam ni Makhang Hangay na ang lalaking ito ay mag-iiwan ng permanenteng bakas sa kanyang isipan. Ang racecourse na si Hangay ay hindi gustong hanapin si Suruhi, ngunit naranasan niya mismo ang labanan, at alam din niya na sila ni Suruhi ay hindi mula sa parehong mundo. Hindi siya naglakas loob na harapin ang Granazo ng mga bala, higit pa, ang layunin ng pagkakasala ng kabilang partido ay ang grupong Yamamoto. Masyadong nakakatakot ang malaking gang na ito ng Toyo's chapter. Masasabing mayroon silang mga kamay at mata. Maging ito ay sa mundo ng negosyo o sa industriya ng entertainment. Maaari nilang abutin ang kanilang mga kamay. Walang limitasyon sa kanilang kapangyarihan. Huwag tumingin sa mga pulang dahon ng kerehan. Siya ay nasa pataas na yugto. Ngunit ang grupo ni Yamamoto ay maaaring magpatomba sa kanya ng tuluyan sa alikabok hanggat siya ay nagsasalita ng mahina. Gayunpaman, hindi inakala ni Hangay sa racecourse na dito niya makikita si Suruhi. Hindi niya sinubukang hanapin ang lalaki, ngunit hindi ibig sabihin noon ay ayaw niya itong makita. Ang kapangyarihan, pangangibabaw, at katapangan ng lalaking ito ay nakatanim ng malalim sa kanyang isipan at hinding-hindi mabubure. Nagkataon lang na pumunta din ako dito para magpahinga. Hangay Racecourse. Hindi alintana ang nakatitig na mga mata sa paligid niya, inakbayan pa rin niya ang leeg ni Suruhi at nagtanong, nag-iisa ka ba? Taglit na nag-alinlangan si Suruhi, tumango, ngunit sinabi pa rin ang totoo. Sa ngayon, ako lang. Isang matingkad na ngiti ang biglang lumitaw sa magandang mukha ni Hangay sa racecourse. Isang katulong lang ang dinala ko, kaya bakit hindi tayo maglakbay kasama si Gumay nang magkasama? Kabanata 2314. Takit at saya. Isang magandang babae ang nahulog mula sa langit, si Suruhi ay talagang nasa sakit at masaya. Nakaharap sa sabik na tingin sa mga mata ng Hangay Racecourse, napalunok si Suruhi at sumagot, okay. Hinihintay lang ng Hangay Racecourse ang sagot ni Suruhi. Medyo kinakabahan pa rin siya. Kumakabog ang maliit niyang puso, at medyo kinakapos siya sa paghinga. Nang marinig na sa wakas ay pumayag si Suruhi at pumayag, halos tumalon ang babaeng bituin ng hindi nasasabik. Iniyakap niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Suruhi, bahagyang yumuko, at hinalikan ang mukha ni Suruhi. Natigilan si Suruhi. Hindi niya akalain na may isang magandang babae ang biglang gagawa nito kaya lalo siyang nawala ng malay. Nang makita ang matigas na hitsura ni Suruhi, inisip ni Hangay sa racecourse na ito ay napaka-interesante, at talagang nagsimulang manligaw. Iniunat niya ang kanyang kamay at kinurot ang baba ni Suruhi. Uling beses sa Xinhua, napakabangis mo, bakit parang ibang tao ito sa pagkakataong ito? Napaatras ng kaunti si Suruhi. At lumayo ng kaunti sa mainit na figure ni Hangay sa kerehan. Palagi siyang naka-attach sa photo actress na ito na may ultimate figure. Alam ng Diyos kung kaya niyang kontrolin ang sarili niya sa show. Sunod. Ano ang nangyari noong nakaraan, nahihirapang sinabi ni Suruhi. Nalaman ko lang pagkatapos ng katotohanan, pasensya na talaga. Wala lang. Nagkusa rin ako na tulungan ka noong mga panahong iyon. At hindi mo ako pinilit. Lumapit ang racecourse Hangay na may ngiti at pamulong sa tainga ni Suruhi, pero ang galing mo talaga, ilang araw mo na akong hinagis at hindi na makalakad. Lalong namula ang mukha ni Su Xiaoxiu. Ito ay isang kapana-panabik na eksena, ngunit wala akong anumang impression dito. Hindi ko man lang maisip. Hindi ko akalain na may ganyan ka pala ka-iya.
Ang racecourse Hangay ay humakbang pasulong, ang ilang pinalaking posisyon sa dibdib ni Tsurugi. Umatras pa rin ang huli, pero hindi ko inaasahan na reclining chair na pala ang likod, at hindi na siya tumayo at diretsyong bumagsak sa likod. Sa ganitong sitwasyon, si Hangay na nasa racecourse ay likas na inabot si Tsurugi, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napababa rin siya sa bigat ni Tsurugi, at pareho silang nahulog sa nakahigang upuan. Dahil sa pagkilos na ito, lalo pang naiinggit ang mga bystanders na iyon. Kahit na nakikita ng lahat na si Tsurugi ay nahulog ng hindi sinasadya. Ngunit kung siya ay nahulog, maaari niyang makuha ang ganitong uri ng kaligayahan sa kanila. Ang mga lalaking turistang ito ay mas gugustuhin na walang gawin buong araw at mahulog sa kanya 1,000 bata 800 beses. Niyakap ni Tsurugi ang mga pulang dahon ng Kerehon, namumula ang kanyang mukha. Bagamat veterano na ang huli sa relasyon ng lalaki at babae, tila tutulo ang tubig sa magandang mukha. Palibhas ay pinipigilan ng gayong babaeng may malademonyong figure, na control pa rin ni Tsurugi ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at nahihirapang nagtanong, ayos ka lang ba? Sa totoo lang, kahit na ang karakter ni Tsurugi sa ilang mga aspeto ay tila hindi gaanong mapagparaya, ngunit hindi siya nagiging duwag kapag nakakita siya ng magandang babae. Higit sa lahat dahil may ilang hindi makataong relasyon sa pagitan niya at ng mga pulang dahon ng Kerehon. Noong nakaraan, medyo nakonsensya si Tsurugi. Siyempre ayos lang ako. Ang mga pulang dahon ng Kerehon ay nakahiga sa dibdib ni Tsurugi. Napakalakas ng iyong mga kalamnan sa dibdib, paano ako magkakaproblema? Pero, huminto siya at ngumiti, ano ang ikinahihiya mo? Nahihiya. Talagang ayaw ni Tsurugi na gamitin ang dalawang salitang ito sa kanyang sarili. Ngunit bago harapin si Hangay sa Kerehon, ang guilty na lalaking ito ay hindi maaaring maging maharlika, at talagang mahirap gawin siyang isang tunay na lalaki na lubhang mahirap. Pare fake pala ang mga panunokso mo sa akin sa pool. Nang nagsasalita si Makhang Hangay. Ang kanyang mapupulang labi ay ilang sentimetro lamang ang layo mula kay Tsurugi, at ang mga dulo ng kanilang mga ilong ay halos magkadikit. Ngayon ang mahiyaing bahaging ito ay ang tunay na ikaw, tama ba? Ito, medyo napahiya si Tsurugi. Ang mga pulang dahon ng racecourse ay nakalatag sa kanyang katawan, kaya hindi niya alam kung saan ipapatong ang kanyang mga kamay. Pumangon muna tayo at mag-usap, okay? Okay. Alam ni Hangay sa racecourse na huli na ang lahat. Ayaw niyang takutin si Tsurugi sa isang pambihirang engkwentro sa simula, kaya ay nalalayan niya si Tsurugi at tumayo. Ubo. Si Tsurugi ay umubo ng 2 beses, at sa wakas ay nakaupo ng tuwid. Ang nag-aapoy na katawan ay hindi na daw maikit sa kanya, mas nakahinga si Tsurugi. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting panghihinayang ngayon. Nagsisisi ako kung bakit ako pumunta sa dalampasigan ng gabi. Kung hindi ako sasama, hindi ko ba makikita ang mga pulang dahon ng Kerehon? Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang ganitong uri ng ang ideya ay tila hindi makatwiran. Kung gayon, hindi ba ito isang walang pusong tao na nagsusuot ng pantalon at hindi kumikilala ng mga tao? Iniisip ni Tsurugi na hindi siya maaaring maging isang walang pusong tao. Ito ay talagang sobrang pagpapakita ng matinding pananagutan. Ano ang susunod mong plano? Tanong muli ng horse farm na si Hangay. Nang makita si Tsurugi na nakaupo ng tuwid, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting katawa. Matagal na panahon na rin mula noong nakilala niya ang isang kawili-wiling tao. Ang lalaking ito ay may dominanteng panig, matapang na panig, at napakahigpit na panig. Ang kuryosidad ng sakahan ng kabayo na si Hangay ay nagsimulang mapuko ng walang hanggan. Wala akong gagawin sa ngayon, kaya gugugol ako ng ilang araw na walang tigil sa Southeast Asia. Pinisil ni Tsurugi ang isang ngiti sa kanyang mukha. Siyempre, mananatili ako rito ng 2 araw, susunod, pumunta sa Qingcheng. Palusot lang ang Tsurugi. Kung tutuusin, wala siyang tamang destinasyon. Magandang tourist destination din ang Qingcheng, kaya casual niyang sinabi. Sa kasong ito, hindi na kailangang manatili sa kabayong sakahan ng pulang dahon sa lahat ng oras. Qingcheng. Baka sa mukha ni Hangay ang pagtataka sa racecourse, nagkataon lang na pupunta rin ako sa lugar na iyon. Tama ba? Turuas ang ekspresyon ay agad na naniga sa kanyang mukha. Siyempre naman, hindi ko alam kung totoo o mali ang pulang dahon ng Kerehon.
Gusto ko talagang pumunta doon, tapos bumalik sa Toyo, nagkataon lang. Tsuruomomo hinawakan niya ang kanyang ilong, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Tama. Palagi niyang nararamdaman na ang kanyang maliit na abacus ay tila nakikita sa pamamagitan ng mga pulang dahon ng Kerahan. Paglakad-lakad tayo sa dalampasigan. Ang horse farm na si Hangay ay nag-alok na mag-alok. Okay. Mabilis na tumayo si Surui na para bang nabigyan siya ng amnestia. Ang sakahan ng kabayo na si Hangay ay natural na kinuha ang kanyang braso, at hindi alintana ang ganitong uri ng pagpapalagayang loob. Si Surui ay medyo napahiya, at lumakad pa ng hindi natural. Ikaw ay isang bituin, hindi ka ba natatakot na kunan ng larawan ng palihim? Tumingin si Surui sa kanyang braso na may mapangasar ng ngiti, at walang magawang sinabi, paano kung may iskandalo? Hangay sa racecourse nang marinig ito, natawa siya. Actually, hindi naman masyadong masama ang chismis. Kung tutuusin, walang nakakaalam ng totoong identity ng rumored boyfriend mo, at ang pagkakaroon ng non-existent rumored boyfriend ay makakatulong pa rin sa akin na tanggihan ang maraming maalat. Mga baboy. Oo. Naunawaan kaagad ni Surui nang marinig niya ito, at sinabing ang industriya ng entertainment ay parang isang malaking divat. Gayun din. Kahit na medyo sikat ako ngayon, hindi ako gaanong sikat na kailangan kong maging isang lokal na paparazzi reporter sa lahat ng oras. Pinaikot ng racecourse Hangay ang kanyang buhok. Umiling, at pamantong hininga ng mahina, at pagkatapos ay tumawa. Kung mag-upload ako ng isang iskandalo sa media isang araw sa hinaharap, dapat itong sadyang ay hype ng kumpanya, at nais nitong tulungan akong mapataas ang katanyagan ng paksa. Kaya nga, tumango si Surui, at malinaw na nakaramdam siya ng kalungkutan mula sa buntong hininga ng sakahan ng kabayo na si Hangay ngayon. Hindi mo mapigilan ang sarili mo. Napabuntong hininga si Surui na may damdamin. Actually, hawig na hawig siya sa mga pulang dahon ng Kerahan. Si Surui mismo ay palaging nasa estado na hindi niya kayang tulungan ang kanyang sarili. At madalas na naiimpluwensyahan ng mga panlabas na kaganapan. Pagtulak. Well, involuntary. Tinabi ng racecourse Hangay na may matipid na ngiti. Huwag mo akong tingnan na kumukuha ng maraming sexy na larawan. Sa totoo lang, puro ruta ang tinahak ko noong una. Pero hindi na talaga umabot. Pinago ng kumpanya ng broker ang mga setting para sa akin, at bilang isang resulta, nagsuot ako ng mas kaunting mga damit lalong nagiging pula ang mga tao. Tumango si Surui. Gayunpaman, ito ay may kinalaman sa karakter ni Hangay sa Kerahan. Talagang ang babaeng ito ang tipong kayang bumitaw. Kung hindi ay wala siya sa swimming pool ng Xinhua. Casual siyang pumayag na magkaroon ng isang gabi ng kasiyahan, kasama si Surui. Matagal na naglakad ang dalawa sa dalampasigan. Nang babalik na sana sila sa kanilang silid. Nagulat si Surui nang makitang doon talaga nakatira ang mga pulang dahon sa racecourse. Katabi ko ang sarili ko. Masyadong nagkataon, sabi ni Surui. Sa tingin ko, sa Chinese language mo, ito ang tadhana. May banayad na tingin sa mga mata ni Hangay sa horse farm. Hindi niya ipinakita ang sabik na kalagayan, ngunit tumayo siya sa pintuan at mahinang sinabi kay Surui. Magandang gabi. Magandang gabi. Sumagot din si Surui. Akmang bubuksan na niya ang pinto at papasok sa silid. Biglang tumabi sa kanya si Makhang Hangay na may mahahabang puting nyebe na mga binti, itinuro ang kanyang mga daliri sa paa, at bahagya siyang hinalikan sa labi. Isang magaan na halik lang iyon, na nagpatigas na sa katawan ni Surui. Magandang gabi, tinabi ni Hangay. Kung hindi ka makatulog, maaari kang pumunta at makipag-chat sa akin anumang oras. Pwede ka anytime. Ito ba ang pinakatapat na paanyaya? Pagkasabi niyon, tumalikod ang horse farm na si Hangay at bumalik sa kwarto. Tumingin si Surui sa kanyang likuran at umiling at pamantong hininga. Sa katunayan, ang kabisera ng babaeng ito ay napakaganda na maaari siyang maging isang sikat na artista sa larawan. Na nagpapakita na siya ay may walang katulad na likas na mga kondisyon. Kahit saan mang anggulo, napaka-perpekto ng kanyang figure. Hinahangaan ng figure ng perpektong babae, bumalik si Surui sa silid at nagsimulang makaramdam muli ng pagkabalisa. Napaka-prosper nitong peach blossom na hindi niya alam ang gagawin. Ang paraan ng paggamot sa mga pulang dahon ng Kerahan ay naging isang napakagulong tanong para kay Surui. Nako!
Si Tsurui ay masyadong tamad na mag-isip tungkol dito, at malapit nang umidlip upang mabawi ang kanyang lakas sa pagkukusa na kumatok sa katabi, hindi magawa ni Tsurui ang ganoong bagay. Gayunpaman, hindi masyadong maganda ang soundproofing ng hotel na ito. Alas 2 ng umaga, nagising si Tsurui nang may kumatok sa pinto. Talagang masama ang pagbabantay ng mga pulang dahon sa Carehon, at tuwang-tuwa siyang sumigaw. Sandali, sasama ako. Mukhang hindi nakatulog ang babaeng ito, naghihintay sa pagdating ni Tsurui. Chapter 2315. Bakit hindi pa siya umaalis? Matapos muling makasama si Tsurui, ang cerebral cortex ni Makhang Hongay ay palaging nasa estado ng kagalakan, na nagpabaligtad sa kanyang kama at hindi makatulog. Nalaman ng horse farm na si Hongay na talagang nagsimula siyang mabigani kay Tsurui. Mula sa nangingibabaw na krusada sa barkong Xinghua sa isang walang malay na estado hanggang sa dating hitsura ng isang maliit na pakiramdam. Habang iniisip ko ito, mas nagiging kawili-wili ito, at habang iniisip ko ito, mas nararamdaman ko na ang taong ito ay may isang hindi mapaglabanan na alindog. Sa katunayan, mula nang tuluyan niyang pinutol ang relasyon sa male star, ang hitsura ni Tsurui sa isip ni Hongay sa racecourse ay malalim na ang pagkakaugat, at maging ang kanyang figure ay naging tatak. Ayon sa sentido komon, ang pagbabantay ng mga pulang dahon sa Carehon ay hindi gaanong masama, higit sa lahat dahil nang tumunog ang katok sa pinto, iniisip pa rin niya kung kailan darating si Tsurui. Kaya naman, ipinagwalang bahala niya na ang katok sa pinto ay nangangahulugan na dumating na si Tsurui. Ngunit hindi yun ang kaso sa lahat. May kumatok sa pinto, at agad na umupo si Makhang Hongay mula sa kama at naghanda para buksan ang pinto. Naka-night dress siya ngayon. Kaya wala siyang oras na humarap sa salamin. Pati na rin ang gulo ng buhok niya. Hindi man lang siya tumitingin sa labas sa pamamagitan ng mga mata ng pusa, kaya agad niyang hinayla ang pinto para buksan. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan siya sa kinatatayuan. Dahil hindi ito si Tsurui ang kumakatok sa pinto. Sino ka? Nakatayo sa labas ng pinto ang dalawang lalaki, maikli ang tangkad, medyo maitim ang balat, nakasuot ng floral shirt at nakadamit parang turista. Matapos makita ang Katanji tanging figure sa ilalim ng pulang daong pantulog sa Carehon, biglang nagningning ang kanilang mga mata, at maging ang kanilang paghinga ay bumigat. Ito talaga ang mga pulang dahon ng Carehon, napakaganda mo, sabi ng isa sa mga lalaki. Sabi ng isa pang tao. Madalas kitang nakikita sa TV, pero hindi ko inaasahan na makakita ako ng totoong tao ngayon. Napakaganda. Pagkasabi nila nito, naglaway silang dalawa agos pababa. Maingat na sinabi ng racecourse na si Hongay, nagkamali ka ng tao. Nagdala siya ng maliit na katulong sa pagkakataong ito. At siya ay napakaloki. Sana makilala siya ng iba, not to mention, halatang mali siya ang katok ng kabilang partido sa pinto sa kalagitnaan ng gabi. Paano mo aaminin na mali, idol ka namin? Ang dalawang lalaking ito ay talagang nagsasalita ng pinaka-standard at matatas na Oriental dialect. Pagkatapos magsalita, dumiretso silang dalawa sa kwarto. Ang malambot na figure ng mga pulang dahon ng Carehon, hindi na nila ito napigilan, binuhat sila ng isang lalaki at dirdiretsong itinulak sa kama. Pakawalan mo ako, sabi ng horse farm na si Hongay. Pero sa pagkakataong ito, may ibang lalaki na ang tumalon sa kanya at pinunit ang kanyang pantulog. Ikaw ay Oriental. Hindi dapat ganito ang mga taga-silangan. Patuloy na nagpupumiglas at sumisigaw ang sakahan ng kabayo na si Hongay. Bagamat medyo malaki ang sukat ng kanyang mga larawan, medyo bukas ang kanyang estilo kapag weekdays, pero iba ito sa ginahasa ng iba. Kahit na, si Makhang Hongay lang ang nasa puso niya ngayon, at wala siyang interes sa ibang lalaki. Siya ay patuloy na nagpupumiglas, ngunit ang dalawang lalaking ito ay malakas, at siya ay mabilis na nadurog at hindi makagalaw. Gustong sumigaw ng horse farm na si Hongay, ngunit tinakpan ng malaking kamay ang kanyang bibig. Sa kanyang opinyon, ang kalidad ng mga tao mula sa silangan ay medyo mataas, ngunit hindi niya inaasahan na gawin ang ganoong bagay sa kanya sa ibang bansa. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko at nakabara ang bibig ko. Ang mga pulang dahon sa Carehon ay talagang nakakainis araw-araw, at ang lupa ay hindi gumagana. Iwanan muna pansamantala ang kailan isang puri. Kung ang dalawang lalaking ito ay may anumang uri ng nakakahawang sakit.
Kung gayon ang mga pulang dahon ng Kerahan ay magkakaroon ng malaking problema. Pakawalan mo ako. Ilang beses na nakipagpunyagi si Hangay sa racecourse, pakiramdam niya ay malapit nang maubusan ang kanyang lakas, at ang dalawang lalaki ay nagsimula nang samantalahin siya ng walang kabuluhan. Hindi kaya talaga matatakasan ang kalamidad ngayon. Nakakakilabot talaga ang mga pulang dahon ng Kerahan. Please, 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 huwag, please. Ang sinabi niya ay lumalabas lamang sa pagitan ng mga daliri ng kausap. Excited din ang dalawang lalaki. Napansin nila ang mga pulang dahon ng sakahan ng kabayo sa dalampasigan. At lihim na natagpuan ang kanyang sala, sinusubukang magkaroon ng relasyon sa isa't isa sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos ng lahat, hindi ito dongyang domestic, ngunit ang magulong gumay. May magandang plano ang dalawa. Pagkatapos maghanda na maghabulan sa isa't isa para sa isang gabi. Sumakay sila sa eroplano ng Kabanata 2 umaga upang umalis, kahit na ang mga pulang dahon ng Kerahan ay tumawag ng pulis, ang pulis ay walang paraan upang gawin ito. Sa kasamaang palad, ang dalawang bastos na ito ay hindi alam na si Surui ay nakatira sa tabi ng bahay. Nang ang dalawang lalaking ito ay aktong walang ingat sa mga pulang dahon ng Kerahan, si Surui ay tumalikod na mula sa balkonahe at nagmamadaling pumasok sa silid. Namalaya na lang ng dalawang Oriental na lalaking ito na nakabukas ang pinto ng balkonahe, at bago pa sila makapag-react, napagtanto nilang may tumabi sa kanila. Boom! Boom! Sa dalawang mabilis na hampas, pinahiga ni Surui silang dalawa sa lupa, inilibot ang kanyang mga mata at nahimatay. Ang racecourse na si Hangay ay nahihirapan pa rin sa oras na ito, at biglang naramdaman na gumaan ang presyon sa kanyang katawan, at sa kanya lang napagtanto na si Surui ay pumunta sa harapan. Wow! Agad na napaluha ang Oriental female star. Mula sa sobrang gulat, hanggang sa biglaang naligtas, mula sa matinding kalungkutan hanggang sa malaking kagalakan, mula sa impyerno hanggang sa langit. Hindi makokontrol ng mga normal na tao ang ganitong uri ng emosyonal na pagbabago. Walang pakialam si Hangay sa racecourse na wala siyang damit, kaya niyakap niya si Surui ng mahigpit at umiyak. Bahagyang tinapik ni Surui ang mga pulang dahon ng racecourse sa likod at sinabing, ayos lang, ayos lang. Tumugod din siya na hubot-hubad ang pangitaas na katawan kaya para siyang pulang dahon ng Kerahan. Pakikipag-ugnayan. Kahit na ang puso ay dalisay, ang ilang mga instincts ng katawan ay gagana pa rin ng hindi makontrol. Sa buhay na ito, naranasan ni Hangay racecourse ang lasa ng isang bayaning Nagel iligtas ng kagandahan minsan sa kanyang buhay, at siya ang naligtas. Ang lalaking ito ay kasing lakas ng dati, at gaya ng dati, maaari niyang bigyan ng mga tao ng pakiramdam ng seguridad. Ang bawat babae ay nagnanais ng isang lalaki na mapoprotektahan siya, at si Surui ay isang halimbawa nito. Napakalakas ng kanyang peach blossom lock, sa isang malaking lawak, hindi ito mapaghihiwalay sa salitang, kaligtasan. Kapag ang bawat babae ay nag-iisa sa kanya, pagkakaroon siya ng isang walang uliran na pakiramdam ng kapayapaan ng pag-iisip. At ang ganitong uri ng kapayapaan ng isip ay eksakto kung bakit ang lahat ng kababaihan ay nahuhumaling anuman ang edad. Niyakap ng mahigpit ng racecourse na si Hangay si Surui, sa takot na aalis muli ang lalaki. Natakot talaga siya. Walang magawa si Surui. Matapos mahawakan ng 10 minuto, puno na ng luha ang kanyang dibdib mula sa kabilang partido. Ang mga pulang dahon ng Kerahan ay humihikbi, at ang mga luha ay patuloy na pumapatak. Dahan-dahan lang, hayaan mo akong harapin ang dalawang lalaking ito, sabi ni Surui. Paano haharapin ito? Ang sakahan ng kabayo na si Hangay ay naisip na maaaring mahanap niya ang lokal na pulis, at ang kanyang ulo ay tumaas muli. Paano magiging ganito ang isang paglalakbay na orihinal na maganda? Iwan mo sa akin. Tinawagan ni Surui si Heilong, at ang lokal na ahas mula sa gumay ay mabilis na dumating ng personal. Sa sandaling pumasok ang taong ito sa pinto, nagsimula siyang yumuko at paulit-ulit na humingi ng tawad kay Surui. May unang sasabihin si Surui, kaya kinuha na ni Heilong sa kanyang sarili ang nangyari ngayon. Ang boss ng gang ay nag-aalala, dahil sa takot na si Surui ay muling sisihin sa kanya. Hindi alam ni Heilong kung ano ang nangyari kay Surui. Parang may hatred attraction effect siya. Kahit saan siya magpunta, nahihirapan siyang hanapin ito.
Gayunpaman, nang tumangala si Hilong at makita ang mga pulang dahon ng Kerehon, agad na kumislap ang kanyang mga mata sa pagkamangha, at sa wakas ay alam na niya kung ano ang nangyayari. Laging may ganoong kagandang babae sa paligid, hindi nakakagulat na ang mga tao ay laging nanggugulo para sa kanya. Mula sa Linaw Show hanggang Hangay sa racecourse. May dalawang ganap na magkaibang estilo ng mga babae, ngunit kahit anong estilo sila, maaari silang magkaroon ng nakamamatay na epekto sa paningin ng isang lalaki. Ang kagandahan ay isang kapahamakan. Sabi ni Hilong sa kanyang puso. Kinawian ni Surui ang kanyang kamay. Hindi kita sinisisi ngayon. Paghanap ng dalawang sako para aipak ang mga ito at itapon sa isang random na basurahan. Okay, Panginoon ko, huwag kang mag-alala. Agad namang hiniling ng itim na dragon sa kanyang mga nasasakupan na ihatid ang mga tao palabas. Hiniling ni Surui kay Hilong na turuan silang dalawa ng leksyon. Naturally. Hindi basta-basta maibabalik ni Hilong ang pahina ng may ganitong pagmamaliit. Ang dalawang bastos na ito ay nagpasindak sa kanya. Kasamaan sa puso ko. Pakalipas ang kalahating oras. Nahulog ang dalawa sa sasakyan at nagsimulang magpumiglas. Gayunpaman, ang sako ay napakahigpit na nakatali kaya't ang dalawa sa kanila ay hindi makawala. Saktan mo ako, sabi ng itim na dragon. Ta sandaling magbigay siya ng utos. Itinaas ng mga elite ng Black Dragon Gang ang kanilang mga bakal at marahas na binugbog. Ang dalawang taga-Orient na nasa sako ay umiiyak para sa kanilang mga ama at ina. Mahigit 10 minuto, pinigilan ng itim na dragon ang kanyang mga nasasakupan hanggang sa unti-unting nawala ang tunog ng sakit sa sako. Ubusin. Itinuro ng itim na dragon ang sako. Matapos buksan ng kurbata, ang dalawang oriental na lalaki ay namamatay na, at hindi nila alam kung gaano karaming mga belang buto ang kanilang nabugbog. Half dead na sila. Ang itim na dragon ay dumura sa kanila ng mabangis, sa wakas ay nagpakawala ng masamang hininga. Ang nasa gilid ay nagtanong na may matagal na takot. Boss, kailan aalis si Lord Apollo kay Gumay? Nandito siya, lagi tayong natatakot, hindi natin alam kung kailan mamamatay ang araw na ito. P100 mas mahigit. Agad na naging mabigat ang kalooban ni Hilong nang marinig niya ito, ngunit pinagalitan pa rin niya ang kanyang mga nasasakupan. Anong sabi mo? Ayokong pagsilbihan ng maayos ang mga matatanda, pero iniisip ko kung paano siya lolokohin. Kapag sinabi mo ito muli, babaliin ko ang iyong mga paa. Ang mga pananalitang ito ay nagpaisip sa kanyang mga pinagkakatiwalaan kung matatawa o maiiyak. Iniisip kung ano ang ginagawa mo, boss, ang iyong nakakatakot na ekspresyon ay nakasulat sa iyong mukha. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito, tiyak na hindi ito sasabihin ng pinagkakatiwalaang ito. Pinunasan ng itim na dragon ang pawis sa kanyang ulo at walang magawa. Akala ko ay nakayakap na ako sa hita ng Temple of the Sun, pero hindi ko inaasahan na sa huli, hindi na ako mabubuhay ng tulad ng dati. Gayunpaman, wala nang ibang pagpipilian ng Black Dragon ngayon. Dapat nating sundin ang mga matatanda at magtrabaho ng husto. Sinabi ni Hilong, hindi tayo dapat magkaroon ng dalawang puso. Ang mga salitang ito ay hindi para sa mga subordinate, ngunit para sa kanilang sarili. Hindi pa nakumbinsi ng itim na dragon ang sarili. Magaling ang sabi. Sa oras na ito, pumalakpak mula sa dilim. Ang monotonous na palakpakan na ito ay kakaiba at biglaan, at ang nakapalibot na kapaligiran ay natatakpan ng isang hindi mailarawang nakapanlulumong kapaligiran.